Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat guys. Ay tanghali na pala. Meron tayong gagawin ngayon na electric fan. Kasi sinabi ng may-ari ay hindi na raw gumagana. Umuugong lang daw siya, kaya itong gagawin natin guys. Nakita ko dito guys, nasira na yung kanyang bushing. At yun nga, ang kanyang bushing ay dapat natin palitan. Kasi nga, maluwag na siya at umaalog na siya kapag tumatakbo ang kanyang shafting. Umiikot pala, hindi siya tumatakbo guys kasi hindi naman nakakalayo. Ito guys, yung bushing niya ay original pa ito, hindi pa ito napalitan ng bushing nito guys. Kaya babaklasin ko itong tatlo na to. Kung makikita niyo, tinuturo ko na yan, tatlo na yan, babaklasin natin yan guys para mapalitan natin ng bushing. So ayan guys, maya maya lang ipapakita natin na baklas na yung bushing at ikakabit din natin mamaya maya. So sa ganitong mga electric fan guys, yung mga tatlo na yan, madali lang baklasin guys, hindi kayo mahirapan. Tulad niya, nabaklas ko na guys. So tignan nyo guys, bungi-bungi na yung kanyang bushing. So ganito yung original na bushing niya guys, hindi pa napalitan, kaya ngayon papalitan na natin. So karamihan sa mga bushing na ito ay nakikita mo lang sa mga ganitong stand fan. Ngunit ang pamalit nito ay bilog. Hindi mo na makukuha yung ganitong original, mahirap maghanap. So kaya ito na guys, ipupwesto na natin. So ilalagay natin sa ating munting lamesa na maliit, kasi munti lang siya Ayan guys, ito yung bushing na sinasabi ko kanina guys, na dapat nating palitan. Kasi yung motor, kahit anong pindot niya ay umuugong lang daw. Yun ang sabi ng may-ari. Kaya ngayon gagawin natin, palitan natin ito ng bagong bushing. So nagpabili pala ako ng bushing sa kanila kasi wala naman akong extra bushing dito. At hindi ako nag-i-stack ng ganitong mga piyesa guys, kasi ito naman ay bihirang-bihira masisira to. Ayan guys, so ito makikita nyo, itong bushing na to guys, may tama na to sa loob. Bali kahapon kasi ginawa ko na ito, niliha-liha ko lang tapos binalik ko doon sa may-ari, gumana naman siya. Kaya lang hindi nagtagal na nahinto na rin siya guys, balik na sa dati. Kaya ito guys, ito yung pinabili kong bushing. So magkaiba siya guys, pero pwede naman gamitin yan kahit magkaiba yung itsura nila. Yan ang pamalit talaga. So ayan guys, kakabit na natin. So, napakadali lang nito guys pag mag-repair kayo ng electric fan, kasi napakadali lang i-troubleshoot. Itong foam niya dapat hindi ito natutuyuan at dapat lagi yung basa. So ganito, lilinisan muna natin guys kasi medyo marumi. Kailangan natin representable ang ating gawa para matuwa si customer. Kaya ito ang gagawin natin, linis-linisan muna natin yung paligid para naman magmukhang bagong linis. So sa mga di pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo mga boss, kasi marami pa tayong i-upload na mga videos na napakalupit. Katulad na lang nito, yung mga hindi marunong magkabit ng bushing, magtanggal ng bushing. Nakita nyo na sa video ko, kaya may idea na kayo. Ayan, nalinisan ko na guys, parang bago na siya uli, bagong linis. Kaya ikakabit na rin natin yung bagong bili na bushing. Ayan na, kakabit ko ng bagong bushing. At syempre, huwag natin kakalimutan na ilagay sa maayos na pwesto para magkasya doon sa shafting. Kaya ito na guys, ito pang huwag nyo kakalimutan guys, kapag ilagay nyo na, huwag nyo kalimutan na hindi ito ilagay. Kasi ito, kung nakikita nyo guys, itong foam na to, lagi nang siyang basa. Kaya lang sa ngayon, lilinisan ko siya, pipiga-pigain ko para matanggal yung dati niyang langis kasi marumi na. Kaya pipiga-pigain ko lang guys, tapos maya maya ay lalagyan ko na siya ng bagong grasa. Ay hindi pala grasa, oil, yung singer, para hindi marumi pag nagpasa. So ayan na guys, nilagay ko na dyan guys, no. Kung makikita nyo guys, pit na pit yan siya guys. Kaya ngayon bubuksan ko ng aking singer na oil. Kaya yan yung ilalagay ko dyan para malinis tignan. At pangit kasi gumamit kapag ibang oil kasi marumi at saka maitim at saka umiinit. Ito kasi guys, magandang gamitin itong sa singer kasi oil siya, no. Ngayon makikita niyo, binudbud ko dyan guys. Gumamit ako ng isang flat screw para pang sausaw doon sa
galon sa plastic bottle. Kaya basa-basain nyo lang guys. Huwag nyo hayaan na matuyo yun guys, yung electric pan nyo guys, kasi kapag natuyo yan guys, umiinit na yung kanyang bushing, doon nagkakaroon ng problema guys. Kapag masyado nang mainit yung bushing, gumagasgas minsan yan at saka lumuluwag. So ayan na guys, malinis na tignan, kinabit ko na yung bushing. Diba? Kung makikita nyo, maganda na siya tignan at saka binalik ko sa dati ng pwesto. Ayan na. Kailangan lang na masyadong fit na fit yung ating bushing para mapasok natin ng maayos yung kanyang shafting. So ayan guys, bibitawan muna natin kasi maya maya meron pa tayong babaklasin na isa. Ito pala yung sinasabi ko kanina na papalitan. Kung makikita nyo guys, meron na siyang bungi at saka hindi na siya pantay. Ayan na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag uminit ang isang bushing, maaaring magkaroon siya ng sira. Kaya ngayon, tinanggal ko na rin yung kanyang shafting. Meron siyang motor doon. Kung makikita nyo yan, tinanggal ko na yung lock niya para mailabas ko doon. So dito yun galing, yung shafting na naiwan sa ibabaw. So ang bushing kasi nito guys ay kabilaan. Kabilaan yan, hindi pwede isa lang. Kaya ayan, babaklasin din natin kung ano yung pwesto dyan. Ganon din yung pagbaklas natin guys. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe, malamang mag-subscribe na kayo. Kasi mas marami kayong matutunan kapag nakafollow kayo sa aking mga video. Sa ngayon, medyo mahina nga lang kita, pero okay lang. Wala mang problema sa atin kasi mayroon naman tayong trabaho. Ayan na, binaklas ko guys. Okay naman siya guys. Medyo pagsilip ko kasi dito sa bushing niya ay medyo okay pa. Kaya para sigurado, atin na lang papalitan ng bago. Ayan na, binaklas ko na siya guys. Ito yung luma. Ayan, kung makikita nyo guys, parehas na parehas doon sa pinabili ko kay client. At ito, medyo tuyo na rin. Ayan guys, kung makikita nyo yan guys, medyo pudpud na yung kanyang pum. Pero okay lang yan, may pum pa naman sa likod. Ito na guys, papakita ko sa inyo guys. Lilinisan natin ito mamayang bahagya. Kasi para siyang bago tignan. Ayan. So sa mga followers ko, kung gusto nyo i-like and share, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aking mga video. Ito yung bushing na papalitan ko na rin. Pero sa makatwid ay pwede pang gamitin ito. Kung makikita nyo guys, hindi pa siya masyadong sira. Wala siyang sira at malinis pa. Pero dahil nagpalit na rin ako ng bago sa kabila, papalitan ko na rin para parehas sila. Ayan na, kailangan iparehas na natin para hindi na magkaroon ng problema si client kasi kawawa naman, lagi siyang naiinitan. Kaya ito guys, ilalagay natin ng ating pum. Medyo tuyo na rin ito kasing pum, kaya kailangan natin lagyan ng langis. At sa mga nanonood ngayon, sana panoorin nyo ito para makakuha kayo ng idea paano mag-repair at magpalit ng bushing sa ating mga electric pan. Kaya ayan, lalagyan ulit natin ng langis na singer gamit ang isang flat screw na pangsawsaw doon sa bottle. Kaya sa mga guys na hindi pa marunong, sana mapanood nyo ito. Kaya ito guys, ibabalik ko na. Kailangan ibabalik natin kung ano yung original na position niya para hindi tayo magka-problema. Pero ito na, sinusukat ko na guys. Kung makikita nyo guys, ganoon yung pormahan niya. At dapat yung lock, ayan na, yung lock niya sa likod dapat fit na fit, hindi siya gumagalaw kasi baka mamaya matanggal sa loob. Kaya ayan, kung makikita nyo guys, malinis na at saka parehas na silang bago. At maya maya lang ay ikakabit ko na yung windings. Ito pala yung tinatawag na winding motor. So kailangan wala siyang putol. So ayan guys, kinabit ko na. Kailangan natin dahan-dahan kasi masyadong maliit yung hibla ng winding. So ayan na guys, kinabit ko na lahat, pati yung ilisi at saka yung kanyang takip. So maya lang ay papaandarin na natin ito guys para malaman natin kung hindi na siya umuugong at umandar na siya ng tuloy-tuloy. Ayan na guys, kunting tiis na lang at ititesting na natin ito kasi medyo masikip ang ating shaft dito, kaya tsaga-tsaga lang tayo guys.
Pero ayan na guys, tapos na. So pipindutin na natin, nakasaksak na po yan guys. Ayan na, umikot na siya guys. At hindi na siya umuugong. So titesting natin to hanggang kalating oras para malaman natin kung magtutuloy-tuloy na talaga ang kanyang ikot. So i-adjust muna natin yung volume niya. So number 2, para matingnan natin kung gumagana lahat ng kanyang volume switch. Ayan na, nasa pinaka number 3 na tayo, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang ikot. So sa tingin ko guys, okay na ito. Salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe. May subscribe na kayo guys, sapagkat marami pa tayong mga video na ating i-upload araw-araw. Pero sa ngayon, ito lang muna. Salamat.